Walang Panginoon ni Deogracias A. Rosario. Mga tauhan, Marcos, binatang magsasaka na namatayan ng ama, mga kapatid at kasintahan. May sama ng loob kay Don Teong. Don Teong, mayamang nagkamkam ng lupa ni na Marcos at binuwisan hanggang mabigyan ng taning at palayasin ang kanilang pamilya. Anita, anak ni Don Teong at kasintahan ni Marcos, namatay dahil sa pananakit ng ama. Ina ni Marcos, ang kaisa-isang natirang kasama ni Marcos at dahilan kung bakit niya piniling magtiis na lumigaya. Nang makita ni Marcos sa kanilang lumang orasan na ang mahabang hintuturo ay malapit ng sumapit sa ika-12, samantalang nakapako na sa ika-8 ang maikling daliri, hindi niya malaman kung saan siya magtutungo. Isiniksik niya ang kanyang ulo kahit saan. Saka ang dalawa niyang hintuturo ay pinapasak sa mga butas ng kanyang tainga. Ayaw niyang marinig ang animas. Ayaw niyang mapakinggan ang malungkot na palo ng bakal sa malaking kampanang tanso sa kampanaryo ng simbahan sa kanilang bayan. Gayunman, kahit saan siya magsiksik, kahit saan siya magtago, kahit na anong gawin niyang pagpapasak sa kanyang tainga ay lalong nanunuot sa kanyang pandinig ang malungkot na tinig ng batingaw. Tapos na ba? Tapos, ang sunod-sunod namang itinutugon ng kanyang ina na paniwalang-paniwalang hindi nga niya naririnig ang malungkot na animas. Ngunit Marcos, ang baling uli ng matandang babae sa anak, bakit ayaw mong marinig ang oras na ukol sa kaluluwa? Iya'y nagpapagunita sa mga tao na dapat mag-ukol ng dalangin sa ikaluluwalhati ng mga kaluluwang nasa kabilang buhay. Una-unay ang iyong ama, ikalaway ang kapatid mong panganay, ikatlo'y ang kapatid mong bunso, saka si Anita. Ang huling pangalan ay binigkas na marahan at madalang ng matandang babae. Si Marcos ay hindi kumibo. Samantalang pinapangaralan siya ng kanyang ina, ang mga mata niyang galing sa pagkapikit kaya't nanlabo pat walang ilaw ay dahan-dahang sinisiputan ng ningas saka manlilisik at mag-aapoy. Hindi rin siya sumasagot, hindi rin siya nagsasalita. Subalit sa kanyang sarili, sa kanyang dibdib, sa kanyang kaluluwa ay may pangungusap, may nagsasalita. Dahil din sa kanila, lalong-lalo na kay Anita, ayaw kong marinig ang malungkot na tunog ng batingaw. Ang sinasabi ni Marcos sa sarili. Kinagat niya ang kanyang labi hanggang sa dumugo upang huwag ipahalata sa ina ang pagkuyom ng kanyang damdamin. Akala ng inay nahuhulaan niya kung ano ang nasa loob ni Marcos. Sa wari ng matanda ay nababasa niya sa mga mata ng anak ang lihim ng puso nito. Naiisip niyang kaya nalulungkot si Marcos ay sapagkat hindi pa natatagalang namatay si Anita, ang magandang anak ni Don Teong, mayamang may-ari ng lupa nilang binubuwisan. Nalalaman ng ina ni Marcos na lahat ng pagsisikap nito sa bukid, lahat ng pag-iimpok na ginagawa upang maging isang ulirang anak pawis ay ukol kay Anita. At siya'y namatay. Naramdaman din ng ina ni Marcos kung gaano kakirot ngang maging malungkutin ang kanyang anak. Ito ay kanyang ibig libangin. Ito ay nais niyang aliwin. Kung maaari sana'y mabunutan niya ng tinik na subyang sa dibdib ang kanyang anak. Lumakad ka na, Marcos, sa kubo ni na Bastian. Tila may belasyon sila o baka kailanganin ang mabuting mga awit at manunugtog ng gitara. Ang sabi ng ina. Walang pagsalang masasayan ka roon. Si inang naman, ang naibulalas na lamang ni Marcos. Iyan lamang ang kanyang nasasabi ng malakas. Sa kanyang sarili, naidugtong niya na hindi masusukat ang kanyang ina kung gaano ang pait para sa kanya ang pagkamatay ni Anita. Palibas ay lingid sa kaalaman ng matanda ang tunay na nangyari sa pagkamatay nito.
Kung nalalaman lamang ni Inang ang lahat, ang nasasabi niya uli sa kanyang sarili, samantalang minamasdan niya ang isang ulilang bituin sa may tapat ng libingan ng kanyang bayan na ipinapalagay niyang kaluluwa ni Anita. DC, hindi ako itataboy sa kasiyahan. Pinag-uusapan pa lamang ng mag-ina ng umagang yaon ang malaki nilang kapalaran sapagkat mabuti ang lagay ng tanim nilang palay. Nang isang utusan sa bahay pamahalaan ang dumating, taglay ang utos ng hukumang sila'y pinaalis sa kanilang lupang kinatatayuan. Sinamsam ni Don Teong na ama ni Anita ang lahat ng lupa nilang sinasaka. Inang, matalim ba ang itak ko? Ang unang naitanong ng anak sa ina matapos matunghayan ang utos ng hukuman. Anak ko, ang palahaw na pananangis ng matandang babae sabay lapit sa leeg ng anak. Bakit ka mag-iisip ng gayon? Sa tayo na lamang dalawa ang nabubuhay sa daigdig. Ang tinig na matanda ay nakapagpalubag ng kalooban ng binata. Gayunman, sa harap ng bagong pithaya ng may-ari ng lupang kanilang binubuwisan, ay isa-isang nagbabalik sa alaala niya ang malungkot na kasaysayan ng kanilang lupang sinasaka. Ang sabi, talagang sa kanununuan ng kanyang ama ang naturang lupa. Walang sino mang sumisingil sa kanila ng buwis at walang sino mang nakikialam sa anumang maging bunga ng kanilang mga tanim, maging mais, tubo, o kaya'y maging anuman sa mga gulay na tanim nila sa bakuran. Subalit ng bata pa ang kanyang ama ay may nagsukat ng lupa sa sinasabing kanila. Palibhasa'y wala silang maibabayad sa manananggol, ang pamahalaan ay nagkulang ng malasakit sa kanilang karalitaan upang tangkilikin ang kanilang katwiran at karapatan. Sa wakas ay napilit silang magbuwis nang di nila makuhang umalis doon. Noong bata pa si Marcos, ang bayad nila ay isang salipi lamang, 1 taon sa bawat ektarya ng lupang kanilang sinasaka. Subalit nagtatagal, unti-unti na silang nababaon sa pagkakautang sa may lupa dahil sa mga kasunduang ipinapasok sa panapanahon gaya ng takipan at talinduwa. Kaya namatay ang ama ni Marcos ay dahil sa malaking sama ng loob kay Don Teong. Ang kapatid niya'y namatay din sa paglilingkod sa bahay nito. At higit sa lahat, nalaman niyang kaya namatay si Anita ay sapagkat natutop ng ama nakipagtagpo minsan sa kanya sa loob ng halamanan, isang gabi maliwanag ang buwan. Sa kangayoy paaalisin naman sila sa kanilang bahay at lupang binubuwisan. Si Anita ay lihim na naging kasintahan ni Marcos. Mahigit ng 1 taon noon, sa pool nang dumating si Anita sa kanilang bayan, buhat sa pag-aaral sa isang kolehiyo ng mga madre sa Maynila, si Marcos ay nagsimpan na ng malaking pag-ibig sa kanya. Alam ni Marcos ang kanyang kalagayan na halos ay lumaki sa ibabaw ng kalabaw at sa pagtikin sa kanilang damo sa ilog. Si Marcos ay natapos lamang ng katisismo sa eskwelahan na silong ng kumbento sa kanilang bayan at natutong sumulat sa pisara ng malaking numero. Ngunit gayunman, nagsikap siyang idilat ng kanyang mga mata sa liwanag ng kabiasnan at pagkaunlad. Katutubo kay Marcos ang hilig sa pagkatuto sapagkat sa pag-anib niya sa mga samahang pambayan ay natuklasan niyang walang mabuting paaralan kundi ang pahayagan. Walang aklat, walang pahayagan at lingguhan sa sariling wika na hindi binabasa ni Marcos, kahit manghiram lamang kung wala na siyang pambili. Nagbasa rin siya ng nobela at ibang akdang natutuhan niya sa wikang Tagalog o kaya'y salin wika nito. Lalo na nang magsimpan siya ng pag-ibig kay Anita. Wala siyang inaalagata sa kanyang buhay kundi ang balang araw ay maging karapat-dapat sa mga kamay ng anak ni Don Teong na may-ari ng lupa nilang sinasaka. Isa pa'y bukod sa naniniwala siya sa kasabihang, ang lahat ng tao kahit hindi magkakakulay ay sadyang magkakapantay. Tinatanggap din niya ang palasak ng kawikaang, ang katapat ng langit ay pusalian. Dahil diyan kaya kahit bahagya ay hindi siya nag-aatubili ng pagsisimpan ng pag-ibig kay Anita.
At naiibig naman siya ng anak ni Don Teong. Bakit hindi siya may ibig? Minsan si Anita ay namamangka sa kanilang ilog. Gumewang ang bangka at nahulog sa tubig. Si Marcos noon ay nasa lamo at lihim niyang sinusundan ang bakas ng tubig ni Anita. Nang makita niya ang malaking sakuna, ay lumundag siya sa ilog at saka sa pamamagitan ng langoy ng hampastikin ay inabot niya si Anita na kumakamot sa ilalim ng ilog. Matapos niyang kalawitin ng kaliwa niyang bisig sa may baba ang dalaga, ay bigla niyang isinikdaw ang dalawa niyang paa sa ilalim, kaya't pumaibabaw sila, at sa tulong ng pagkampay ng kanyang kamay at pagsikad ng dalawa niyang paa, ay nakasapit sila sa pangpang. Marcos, matagal na naman kitang iniibig. Ang pagkatapat ni Anita sa binata. Makaraan ang may ilang buwan, buhat nang siya'y mailigtas. 30 araw ang taning sa mag-ina upang lisanin ang lupang gayong ang sabi ay ari ng kanilang ninuno at binubuwisan na nila at sinasamsam pa ngayon. At saka silang mag-ina ay itinataboy. Sino ang hindi magdadalang puot sa gayong kabuktutan? Dahil sa kanyang ina, natutong magtiim si Marcos ng kanyang mga bagang. Kinagat niya ang kanyang mga labi upang huwag mabulalas ang kanyang galit. Kinuyom niya ang kanyang mga kamay hanggang matimo sa palad niya ang kanyang mga kuko. Isang takip silim nang marinig niya ang kampanaryo ng kanilang simbahan ang malungkot na agonyas. Una muna ang malaking kampana, saka sumunod ang maliit. Babae ang nalagutan ng hininga. Maliit naman ang kanilang bayan upang malihim pa kung sino ang binawian ng buhay. Wala siyang nalalaman na may sakit kundi si Anita. Dahil sa pagkatutok sa kanila isang gabi, ang dalaga ay sinaktang mabuti ng ayon sa nagbalita kay Marcos, ay mata lamang ang walang latay. Buhat noon ay nagkasakit na si Anita. Araw-araw ay tumatanggap si Marcos ng balita at nang tangkain niyang dumalaw, minsan ay hinarang siya ni Don Teong na may hawak na revolver. Susuong din sana si Marcos subalit nagdalawang loob siya. Maaari maging dahilan iyon ng bigla pang pagkamatay ng kanyang iniibig. Bukod sa magiging subiyang sa kanyang ina kung siya ay mawawala. Ang huling dagok na ito sa kanya ni Don Teong ay isinama na lamang niya sa talaan ng pagmamalupit sa kanya ng mayamang may-ari ng lupa nilang binubuwisan. Pag-agaw ng lupa sa kanila, at sa kanooy pagkatangkapa sa kanyang buhay. Pinakahuli nga ang pagkamatay ng tuluyan ni Anita, na ayon sa balita niya ay nalagutan ng hiningang siya ang tinatawag. Saka nitong huli ay pagpapaalis sa kanilang lupang kinagisnan at pinagyaman sa tulong ng kanilang pawis na mag-anak. Ngunit si Marcos, isang manggagawang hubog sa palihan ng bagong panahon, lumaki ang puso sa mga pagtitiis, naging maluwag nga ang kanyang dibdib sa pagtanggap ng pangaapi ng may lupa. Hanggang noong bago mamatay si Anita, akala niya ay maaari pa siyang makalunok ng bagong pangaapi sa itinuturing niyang Panginoon. Dadapwat nang tanggapin niya ang utos ng hukuman na pinaalis sila roon, talagang nagdilim ang kanyang isip. Noon pa'y naisip na niyang gawing batas ang kanyang kamay, yamang hindi na niya matatamo ang katarungan sa hukuman ng mga tao. "Huminahon ka, anak ko," ang sabi ng kanyang ina. "Hindi natutulog ang batala sa mga maliliit. Magtiis tayo." Hindi niya itinuloy ang paghahanap sa kanyang itak. Pagkakain niya ng agahan, nilibang niya ang kanyang ina sa kalumabas sa bukid. Gaya rin ng dati, sinakyan niya ang kanyang kalabaw na lalong mahal niya sa lahat sa 5 alaga niya. Lumabas siya sa bukid at hinampas niya ng tanaw ang karagatan ng namumulang ginto. Pagdaramdam at panghihinayang ang umangat-ngat sa kanyang puso. Gaanong pagod ang kanyang pinuhunan upang ang palay nila'y magbungang mabuti. Saka ngayoy pakikinabangan at matutungo lamang sa ibang kamay. Napapalatak si Marcos sa ibabaw ng kanyang kalabaw. Ibig mang pagdilimin ang isip kung nagugunita ang utos ng hukuman.
Ang alaala naman ng kanyang inay walang iniwan sa bahagharing sumusugpo sa nagbabalang unos. Dadalawa na lamang sila sa daigdig at ayaw niyang pabayaan ng kanyang ina. Ipinangako niyang hahandugan ng kaligayahan ang nalalabing buhay nito bago malagutan ng hininga ang kanyang ama. Dahil nga sa kanyang ina, kaya naisip niya ang kabutihan kung sila'y magsasarili. Tutungo sa hilaga at kukuha ng homestead, kakasundo ng mga bagong magkasaka, paris ni Don Teo. Kailangan magkaroon din ako ng gayak paris niya. Kabalintunaan naman ang sinabi ng anak ay hindi na nag-usisa ang ina. Palibas ay nababatid niyang sa dibdib ng binata ay may isang halimaw na natutulog na hindi dapat gambalain upang huwag magising. Wala siyang nalalaman kundi tuwing takip silim kung nakaligpit na ang mga tao sa nayon, ang buong kagayakan ay sinusuot ng kanyang anak sa lumalabas sa bukid. May 2 linggong gayon ang ginagawa. Hanggang isang araw ay tawagan siya ng pansin ng matanda. "Marcos," sabi ng matanda, 2 linggo na lamang ang natitira sa ating taning ay hindi mo ginagawa ang pakipagtuos kay Don Teo. O may magiging sukliman lamang tayo sa ating ani ngayon. "Huwag ka pong mabahala, inang," sabi ng mabait na anak. Nalalaglag po ang dahon sa kanyang kapanahunan. Talinghaga na naman ang sinabi ni Marcos. Gayunman, may nagunita siyang isang bagay na ibig niyang malaman sa anak. "Bakit hindi mo iniuwi ang kalabaw sa bakuran?" Tinutukoy niya ang kalabaw na mahal sa lahat ni Marcos. Maaaring magpakahinahon si Marcos, subalit ang huling kapasihan ni Don Teong ay namukaw ng lahat ng kanyang pag-itimpi. Ayaw niyang gumamit ng dahas, subalit nagunita niya ang sinabi ni Rizal. Walang mang-aalipin kung walang magpapaalipin. Napailing siya sa harap ng gayong masaklap na katotohanan. Patong-patong na ang ginagawang pamamaslang sa kanya ni Don Teong. Takalang dapat nang kalusin. Nagunita rin ni Marcos ang marami pang ibang kasama. Katulad din niya na sa kamay ng mayamang si Don Teong ay walang iniwan sa mga leeg na manok na unti-unting sinasakal hanggang makitilang hininga sa hangad na mahamig na lahat ang kayamanang gayong minana sa kanilang mga ninuno ay iba ngayon ang may-ari at nagbubuwis pa. Kailangang maputol ang kalupitang ito. Ang tila pagsumpa sa harap ng katalagahang ginawa ni Marcos. Bakit ka bumili ng pulinas, gora, sweater at latigo, anak ko? Ang tanong na matanda kay Marcos. Isang araw na dumating siyang pagod na pagod sa naturang daladalahan. Inihahanda ko po iyon sa pagiging Panginoon natin, paris ni Don Teong. Ang nakatawang sagot ng anak. Kung tayo po'y nakaalis na rito, tayo'y magiging malaya. Ang tila wala sa loob na tugon ng anak. Ang totoo, ang naturang kalabaw ni Marcos ay nakapugal sa hangganan ng lupang sarili ni Don Teong. Kung takip silim ay isinusuot lahat ni Marcos ang pulinas, ang gora at ang sweater. Sa kadala ang latigong katulad ng pamalo ni Don Teong. Pagdating niya sa puok na kinapupugalan ay saka aasbaran ng palo ang kalabaw hanggang sa ito'y umungol na ang alingawngaw ay abot hanggang sa kalagitnaan ng bayan. Kung dumating siya'y dinaratnan niya ang kanyang inang matuwid ang pagkakaluhod sa harap ng isang maitim na Santo Cristo sa kanilang silid na naiilawan ng isang malaking kandila. Salamat, anak ko, at dumating ka. Ang sasabihin na lamang ng matanda. Akala ko'y napahamak ka na. Si Don Teong ay may ugaling maglibot tuwing hapon sa paligid-ligid ng kanyang lupa. Ang ipinanganganib ng ina ni Marcos ay baka magkasalubong ito at ang kanilang Panginoon at hindi makapagpigil sa isa't isa. Nalalaman din ng matandang babae na lagi may dalang revolver sa baywang ang mayamang asendero, buhat ng magkaroon ng alitan dahil sa lupa. Kaya lagi niyang inaalala ang pag-alis ni Marcos. Subalit, isang hapon,
Samantalang payapang inihahanda ng mang-ina ang kanilang pag-alis, walang iniwan sa putok ng bulkan ang balitang kumalat sa bayan na si Don Teong ay namatay sa pagkasuwag ng kalabaw. Sinabi ng mga nakakita na pagkakita pa lamang ng kalabaw kay Don Teong ay tila may sinumpang galit sapagkat bigla na lamang sinibad ang matanda at nasapol ang kalamnan ng sikmura ng matulis na sungay ng hayop. Pagkasikwat sa katawan ng asindero ay tumilapon pa sa itaas at paglagpak ay sinalo naman ang kabilang sungay. Ang katawan ni Don Teong ay halos lasog-lasog nang iuwi sa bayan. Wasak ang sweater sa katawan at saka ang pulinas. Kumilos agad ang may kapangyarihan upang gumawa ng kailangang pag-isiyasat, subalit ang lahat ng matuwid ay nawalan ng halaga sa hindi kumikilos na ayos ng kalabaw na animoy wala sa loob ang ginawa niyang napakalaking pagkakasala. Nang malamang kay Marcos ang kalabaw, bawat isa'y nagkatinginan. Hindi nila malaman kung papaano ang puot ni Marcos kay Don Teong ay nagtungo sa alaga niyang hayop. Si Marcos ay nakatingin din sa orasan ng gabing yaon. 3 minuto na lamang ang kulang sa 8 ng gabi. Hindi siya gumagalaw, hindi siya nababahala. Tumugtog ang animas. Hindi na gaya ng dating ayaw niyang marinig ito. Sa halip na idalangin ang kaluluwa ng mga namatay, ang naisip niya ay ang matapang niyang kalabaw. Mapalad na hayop na walang Panginoon. Ang kanyang naibulong.